Mga tao sa China ngayon ay bigla pong nagpanik at nag-alsabalutan. Ano nga ba ang nangyari? So hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat, sa lahat ng mga solid sangkay. Good day. Anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, sa baba ng video na ito makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ito, may papagawa lamang po ako sa inyo. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ako. Habang kayo ay nanonood, kagaya ng nakikita nyo po mga sangkay sa video, i-check nyo po sa baba ng video na to, ito mismong pinapanood nyo. Sa itaas ng video, mga sangkay, may makikita po kayong tatlong tuldok, okay? Taas ng video na to. Tatlong tuldok, pindutin nyo po yan kung nakita nyo na. Then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more. At yun lang mga sangkay. Okay, I hope na nasundan po ng lahat. Ngayon, ito po yung nangyari kasi sa China, mga sangkay. Na ngayon, viral na viral po ito sa social media. Hindi po ito gaanong binabalita dito sa Pilipinas, pero actual po itong nagaganap ngayon doon sa China. At ito, para po talagang maintindihan natin na hindi ito fake news, ito, galing po sa international news, na pinick up po ng Guardian News mula po sa China. Ito po ay international media ng China, mga sangkay, na kinunan po o kinuha ng Guardian News. At makikita natin dito, ganyan po ang situation nila mga sangkay ngayon doon sa China. Talagang ayaw po silang tigilan nitong mga kalamidad. Ayan po, heavy rains have flooded streets in southwest and central China. Linjiangzhen 等地出现内涝，部分临街商铺出现积水，最高积水处达60厘米。 Pinasok na po sila ng tubig. Hundreds of people were displaced. 出行受到影响。此外，当地多条河流出现水位上涨，南河、普里河最高。 So makikita po natin yung mga daluyan ng tubig na grabe po yung baha. 涨幅达到4米。当地政府立即组织，目前当地已完成64个风险隐患点，450多人的提前避险转移至公安、应急等部门人员。 So nagkaroon din mga sangkay ng mga landslide. No, balikan natin to ngayon mga sangkay. Ngayon ito po yung ganap sa kanilang bansa. Ayan. At ngayon mga sangkay, nagpapatuloy po ito. Siguro kung mga Pinoy yan, mga sangkay, naka-video pa yan, no? Habang tumatawid ng baha, nagbi-video pa. On July 8, parts of Shandong and Hunan provinces experienced devastating rainstorms, resulting in extensive flooding and severe disruptions. Grabe, oh. So, talagang ayaw po sila ngayon tigilan ng mga malalaking sakuna, ano? At sana tayo mga Pilipino, ipagdasal po natin itong komunidad ng mga Chinese kasi, o itong community nila kasi, hindi naman po talaga sila kasali mga sangkay pagdating po sa agawan ng teritoryo. No, itong mga to, parang tayo lang din dito sa Pilipinas. Yung mga inosente po pagdating po sa kung ano mang problema natin sa China pagdating sa West Philippine Sea. So, don't ask na magkaroon pa ng mas maraming dilubyo, mga sangkay, because we don't know who's next, no? Sa ngayon, China So, let's pray for them. I hope na maging makatao pa rin po tayo sa kabila po ng problema natin sa China sa West Philippine Sea. The torrential downpours led to significant flooding in urban areas, affecting daily life, transportation, and safety in both Grabe, regions. no? Ayan, no? Tingnan nyo kung paano pinasok yung mga kabahayan. Hunan's capital city, Zhengzhou, Ang lala faced another nito, round man. of catastrophic flooding, Oh my goodness. reminiscent of the devastating rainstorm in July 2021, which saw an average rainfall of 449 millimeters. This recent storm brought an average rainfall of 130 millimeters to the city from July 7th to 8th. Grabe. Due to the flooding, and several bus
routes were suspended, crippling public. Okay, mga sangay, baka magtaka kayo o kaya iniisip ng iba na normal lamang po ito. Hindi po ito yung normal, okay, na mga ganitong klaseng pagbaha. Tandaan po natin, bahagi po ito ng climate change. Ano nga bang mayroon sa climate change? Ito ay abnormal na pagbabago ng ating klima. No, na makikita po ninyo ngayon yung mga bagyo, mas malalakas na mga sangkay. At napanood naman yun naman siguro yung Hurricane Beryl, 'di ba? Yung Hurricane Beryl na sobrang lakas po niyan na bagyo na talagang nanalasa sa maraming mga bansa at tumama na rin po sa Amerika. So, right now guys, hindi po ito basta-basta mga weather events na nagaganap sa ating mundo. Ito po ay bahagi ng climate change. Transportation. Many city roads were deeply inundated, making them impassable. Ano pala, yung mga solid sangkay na nanonood ngayon mga sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay, okay? Shoutout po sa inyong lahat. Grabe, tingnan nyo, ito sa kalsadahan naman. Pati yung mga kalsada, mga sangkay, pinasok na rin po ng tubig. Tapos ang problema, gabi. Videos circulating online showed numerous electric scooters and cars stalled in rising waters, left abandoned in the middle of the roads. On Guji Road, the flooding was so severe that vehicles floated like boats, Grabe, tingnan nyo yan. drifting aimlessly. So, yan po, yung epekto ng climate change, di ba? Sobrang lala mga sangkay, and I hope na sana yung world leaders ay magising na instead na maghanda tayo sa digmaan, magkaisa yung mga leader na ayusin itong problema natin sa climate change. Kasi, ang deadline nito, 2030. Kapag hindi pa rin na agapan itong problema natin sa klima, abay, good luck. Tingnan nyo yung kotse na yan, mga sangkay, lumutang na. The extent of casualties remains unclear, but the images suggest significant impacts on people's lives and safety. So, ang pagkakalam po natin dito mga sangkay, nakaraang araw, marami na pong pumanaw dahil po sa matitinding baha doon sa China. So, hindi ko alam kung nadagdagan na yung bilang. Widespread concerns about the city's infrastructure and flood management capabilities. Grabe. Nakakatakot na ito kung papanoorin. Efforts to improve urban planning and drainage systems following the 2021 disaster. Pero inyo China po yan. Pagdating po sa flood control, malamang advance sila. Mas marami sila. Pero hindi na po kinakaya. Dahil sa sobrang lala mga sangkay ng ulan. Hanggang ngayon, at saka ilang ano na to mga sangkay, ilang buwan na nararanasan po ito ng China. Halos wala pong tigil mga sangkay. The city's vulnerability to heavy rainfall has once again been exposed, leading to calls for more robust and effective measures to prevent future flooding. Okay, mga sangkay. So, again, ito po ay dahil sa climate change. No, kaya tayo sa Pilipinas, matuto tayo mag-alaga sa ating kalikasan. Kasi akala natin mga sangkay, wala-wala lamang to. Sinasampulan na po yung sinasampulan na po yung China. O, tingnan nyo mabuti kung gaano kalalayan. Pati yung mga parking area ng mga building, pinasok na, ganyan kalala yung tubig doon. In Shandong's Lini City, the rainfall turned the urban area into a vast expanse of water. The Lini airport was severely affected, with floodwaters submerging the airport grounds and surrounding areas. Videos posted by local residents show scenes of chaos, with streets submerged and people wading through knee-to-waist deep water. Sobrang lala nang nangyayari nga sa China. Nagpapanik na po yung mga tao. Vehicles were stranded or abandoned, unable to move through the waterlogged streets. Residents in Lini faced tremendous challenges. Many dragged floating suitcases through the floodwaters,
struggling to reach safer grounds. Entire neighborhoods were submerged, and underground parking garages turned into makeshift reservoirs. Homeowners built temporary dams in an attempt to block the invading. So sana yung mga leader ng mga bansa magtulong-tulong na. Kasi resulta po ito ng itong ganitong klaseng mga pagbaha, pag-ulan ng ganito kalalakas. Sa karagatan nagsisimula lahat ng yan mga sangkay. Yung sobrang init daw po sa dagat, nakakapag-create. Yung tumataas na temperatura sa karagatan, nakakapag-create daw po ng mga malalakas na pag-ulan at bagyo. So ito po yung resulta mga sangkay. Ayon po yan sa mga scientists. Despite these efforts, several residential underground garages were completely tingnan nyo yan mga sangkay submerged, causing extensive property damage. My gulay. By Monday, the water was being pumped out from some garages, revealing vehicles covered in mud and debris. So sana tayo mga sangkay, wag po tayong matuwa na ganito ang nangyayari ngayon sa China. Kahit paano magkaroon po tayo ng puso sa mga Chinese, no? Kasi hindi naman po talaga sila kasali pagdating sa West Philippine Sea. Nadadamay sila dyan dahil sa gobyerno nila. Most of these waterlogged vehicles were towed away, many beyond repair. Tingnan nyo mga sangkay, naglitawan na po yung mga sasakyan sa China, leaving their owners distraught. Oh my gulay. Nakakatakot tingnan no? To release the excess floodwaters. Grabe yan mga sangkay. So ayan, isang superpower na bansa nakakaranas ngayon ng matinding problema pagdating po sa weather. Ito po ay catastrophic weather or event na nagaganap po sa kanilang bansa ngayon. Na nagpapanik na po yung mga tao, mga sangkay dahil po sa walang tigil na ulan at baha. Tingnan nyo mga sangkay, kalsada po yan na napakalaki. Mistulang dagat na. No? So, ano po ang inyong komento tungkol dito? Just comment down below. Kasama po yung hashtag #SolidSangkay. And now guys, meron po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Dyan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs, okay? Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.